stand by His side, a united stand, fighting for truth across the land. With God as our strength, our spirits will soar. Truth and justice prevail forevermore. We stand by His side, a united stand, fighting for truth across the land. With God as our strength, our spirits will soar. Truth and justice prevail forevermore. We stand by His side, a united stand, fighting for truth across the land. With God as our strength, our spirits will soar. Truth and justice prevail forevermore. We stand by His side, a united stand, fighting for truth across the land. With God as our strength, our spirits will soar. Truth and justice prevail forevermore. Forevermore. Tuloy na tayo dito sa ating ginagawang reaction bilang pagtutuwid sa kapatid nating si Jared Almazora. Sagasaan natin ang unang bahagi. Kung luluobin ay makarating tayo sa ikalawang bahagi. Pero bago yan, anyayahan po muna namin kayo sa isang maikling panalangin. Let us pray. Dakila po naming Ama, na ang tahanan ay nasa mga langit. Kayo po na patuloy na pinagbubukalan ng buhay na walang hanggan. Hangad namin sa tanghaling ito ng aming pong pagsasang-usapan sa inyong pangalan. Kayo po, Ama, ang patuloy naming maluwalhati. Kayo ang patuloy na maitaas at makilala ng buong sanlibutan. Sa usaping magaganap ngayon, patuloy po kayong mamagitan kasama ng banal na Espiritu mula sa programang ito ng ayon sa kasulatan hanggang sa mapapaabutan ng pabalitang ito. Hangad din po namin sa aming mga pagkukulang, sa aming mga pagkakasala. Patawarin po ninyo kami't maging patuloy na karapat-dapat sa inyo pong harapan. At patuloy nyo kaming igiya sa aming pong gagawing pag-aaral ngayon pong tanghali. Binabalik namin ang aming kapurihan sa inyo, pagsamba sa Espiritu at katotohanan sa pamamagitan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Okay, katulad po ng ating nabanggit, ay magbibigay tayo ng reaksyon dito po sa naganap na dialogue sa pagitan ng 3A Media, na mga kapatid natin na mga Adventist, at sa Roman Catholic Church, na ang tumayo sa Roman Catholic Church bilang opisyal nila Di Batista at Pambato ay walang iba kundi ang kapatid na Jared Almazora. At gusto kong iparinig muna sa inyo yung unang bahagi ng atin pong sasagutin. Dalawang punto ito, pero iisa-isa natin ang pagsagot dito sa video na ito. Ayan, ipi-play ko lamang po at inyo pong matamang pakinggan at panoorin. Paano naging founder si Kristo dahil si Kristo nangili ng Sabat? No. Isa kayo doon sa gusto pumatay kay Kristo dahil si Kristo, 5:18 ng 1, sinira ang pangingili ng Sabat. Kayo naman, Sabat lang Sabat.
Ano yan? Ayan. So, meron pong dalawang punto tayong sasagutin dito. Una, paano naging founder si Kristo? Dahil si Kristo nangili ng Sabat. Ang sagot niya, no. At yung ikalawa, isa kayo doon anya sa gusto pumatay kay Kristo. Dahil si Kristo, Juan 5:18, sinira ang pangingili ng Sabat. Kayo naman, Sabat ng Sabat. Ano yan? Yun ang wika niya, no? Ulitin natin, mga kapatid. Paano naging founder si Kristo dahil si Kristo nangili ng Sabat? No. Isa kayo doon sa gusto pumatay kay Kristo dahil si Kristo, 5:18 ng Juan, sinira ang pangingili ng Sabat. Kayo naman, Sabat lang Sabat. Ano yan? Alright, ang una nating tutugunin o bibigyan ng reaksyon at itutuwid, ito pong unang pahayag o sinabi ng kapatid na Jared Almazora. O paano naging founder si Kristo? Kasi naninindigan tayo, ang founder ng Seventh-day Adventist, si Kristo. Founder as a capital F. O paano naging founder si Kristo? Dahil si Kristo nangingili ng Sabat. Yun naman talaga tindig natin, di ba? Naniniwala tayo na ang founder ng Seventh-day Adventist si Kristo at si Kristo nangingili ng Sabat. Kaya lang, kay kapatid na Jared, hindi nangilin si Kristo ng Sabat. Ayun, yun po lumalabas dito na siyang bibigyan natin ng tugon. Ano po? Ayan, ngayon, tanong muna natin, si Jesus Christ ba? Siya ba ay Katoliko? Ayan, siya ba ay Katoliko? Siya ba ay Sunday keeper o Sabbath keeper? Yan ang bibigyan muna natin ng daan, mga kapatid, tingnan ho ninyo, dito sa isang statement, was Jesus Catholic? Ano po sagot? No, he was a Jew. Si Kristo ay hindi po Katoliko o Roman Catholic Church. Hindi siya Roman Catholic Church. Sabi rito, siya ay isang Hudyo. Pinatutunayan ba ito ng Biblia? Opo, mga kapatid. Tignan nyo sa 4:4 ng Galacia. Sabi rito, datapwat, nang dumating ang kapanahunan, ay sinugo ng Diyos ang kanyang anak, na ipinanganak ng isang babae, na ipinanganak sa ilalim ng kautusan. Ang ating Panginoon Jesucristo po ay hindi membro o pundador ng Roman Catholic Church. Siya po ay pundador ng Christianity na nangingili ng araw po ng Sabat o tumpak na nangingilin ng araw ng Sabat, na ipinanganak sa ilalim ng kautusan. Sabi ng Galacia 4, talatang 4. Tignan ninyo ang isang komentary mula sa hindi nating kapananampalataya. Dito kay Thomas Hale. Komentaryo ito ng Bagong Tipan. Yung pong binabanggit ko, ayan, ito po yung isa sa mga aklat. Dalawa po kasi yan, yan. Dalawa yan, yung isa ay nawala na yung cover, kasi lagi nating ginagamit. Ngayon, sabi ni Thomas Hale dito sa komentaryo ng Bagong Tipan sa unang bahagi, copyright 1995, sa pahina 440, idinaraos ng mga Hudyo ang kanilang gawaing panrelihiyon sa mga sinagoga sa bawat nayon. Ginagawa ang mga serbisyo tuwing Sabado. Ang araw ng Sabat, kinaugalian sa panahon ng serbisyo ang pagbasa mula sa isang balumbon ng lumang tipan. Dito ho ay makikita ninyo na alam ng mga mag-aaral ng banal na kasulatan na ang ating Panginoong Jesucristo bilang isang Hudyo ay ugali na nila
na pumupunta sa sinagoga para sa kanilang gawaing pangrelihiyon sa bawat nayon. At sila ay tumutugon sa mga serbisyong laan doon po sa araw ng pangingilin. At ito ay kaugalian nila. Ano po? Yan. Maliwanag po, hindi lamang mga Seventh-day Adventists ang nakakaalam ng katotohanan ito, maging ang hindi nating kapananampalataya. Yan. Ngayon, isa pang hindi nating kapananampalataya, pero nagsasabi ng katotohanan. Ito naman, si Dr. John Hill, sa kanyang John Hill Exposition of the Inter-Bibles. Ito po ay kinuha natin sa eSword software. Ano po? Sa tagpong ito, nang may kinalaman sa araw ng Sabat, ganito ang katotohanang ipinahayag ni Dr. John Hill. And as his custom was, he went into the synagogue on the Sabbath day. This was either his custom from his youth, mula ba sa kanyang pagkabata, when he dwelt at Nazareth while a private person, and before he was engaged in public service, whether he had used to repair as an inhabitant of the city and a member of the congregation to attend synagogue worship, and he now did as he now did, or it refers to his custom, since he became a public preacher who was a synagogue used to frequent it, whether on Sabbath days or any other, and so he did here. Ang binabanggit po niya dyan, yung 4:16 ng Lucas. Yun ang binibigyan ng comment. So dito makikita natin, ayon sa pag-aaral ng mga hindi Adventist, sa katotohanan tungkol sa ating Panginoong Kristo, kung siya ba'y nangingilin ng Sabat, ang sabi nila, yes, nangingilin talaga siya ng Sabat. Kasi nga, siya ay isang Hudyo. At ito'y kagawian na ng ating Panginoong Kristo from his youth. Mula sa kanyang kabataan. Siya ay nagpapahalaga sa pangingilin ng Sabat. At sabi nga dito, ang pagpasok niya sa sinagoga, pag-attend yun ng pagwo-worship. Yun. At yung ginawang pagbasa ng ating Panginoong Kristo doon sa sinagoga, sa Lucas 4:16, ano sabi ni Thomas Hale? Yung kinaugalian sa panahon ng serbisyong pagbasa mula sa isang balumbo ng lumang tipan. Yun ay isang kaugalian, akto ng pangingilin ng ating Panginoong Kristo. Isa po itong aksyon o akto ng pangingilin ng araw ng Sabat ng ating pong Panginoon. Kaya doon sa tinuturan ng kapatid na Jared, na si Kristo ay hindi nangilin ng Sabat, nagkakamali ang kapatid na Jared Almosera dito. Hindi totoo na si Kristo ay hindi nangilin ng Sabat. Huwag kayong maniniwala na si Kristo hindi nangilin ng Sabat, kagaya na binabanggit ni Jared Almazora. Na kanya sigurong nakuha ito o natutunan doon din sa mga nagturo sa kanya diyan sa Roman Catholic Church. Okay? Na namali sila ng unawa. Ngayon, tignan ninyo, babasa ako ng mismong aklat ng Roman Catholic Church. Palagay ko hindi ito nabasa ni kapatid na Jared Almazora. Hindi ito nabasa. Pero ituturo natin para maituwid natin dito sa unang bahagi ng ating reaksyon ang kapatid na Jared. Ang sabi dito sa Catechism of the Catholic Church, sa page 581. Remember kapatid na Jared, itong Catechism, pag-aari ito ng Roman Catholic Church. Sa page 581, Catechism of the Catholic Church, ang sabi rito, dito sa the Sabbath in the New Testament. Yan. Sabi
As we turn our attention to the New Testament, it's important to note that we never see Jesus violate the fourth commandments. Ano sabi? We never see. Sino nagsasabi na we never see? Ang nagsasabi, ang Catholic Church Authority. Hindi ito bastang mga tagapagtanggol ng Roman Catholic Church. Mas may authority ito kesa sa mga apologists ng Roman Catholic Church. Kasi yung mga apologists ng Roman Catholic Church, dito lamang din kumukuha ng mga aralin sa kanilang katisismo. Ano sabi ng kanilang opisyal na doktrina mula sa katisism? As we turn our attention to the New Testament, it is, sabi rito, important to note that, we never see, hindi kailanman nila nakita, we never see Jesus violate the fourth commandment. Malinaw po ba o malabo ang pagkakapahayag ng kanilang official doctrines? Maliwanag. Bakit sabi ng pambato ng Roman Catholic Church, hindi niya nangilin si Kristo ng Sabat? Maigting pa nga yung pagkakasabi ng no, di ba? Sabi dito we never see. Kailan may hindi namin nakita na nilabag ni Kristo ang ika-4 na utos. Alin ba yung ika-4 na utos? Di ba yung araw ng Sabat? Ngayon, punta tayo dito sa kanilang 2173 ng kanilang katisismo. Dito pa rin sa naturang aklat, sabi rito, the Gospel reports many incidents when Jesus was accused of violating the Sabbath law. Ano daw? The Gospel reports many incidents. Maraming mga insidente na naganap na naitala sa 4 Gospels. Ano sabi? When Jesus was accused of violating the Sabbath law. Inaakusahan nila na nilalabag ni Kristo ang kautusan ukol sa Sabat. Ano pagpapatunay ng aklat? But Jesus never fails to respect the holiness of this day. Nangilin po ba si Kristo ng araw ng Sabat? Yes or no? Ayon sa katisismo ng Catholic Church. Yes, nangilin. Ano sabi? Jesus never fails to respect the holiness of this day. Napakaliwanag mga kaibigan, mga kapatid. So mali ang sinasabi ni Jared. Pakinggan nga ulit natin mga kababayan. Play natin. Paano naging founder si Kristo dahil si Kristo nangili ng Sabat? No. Isa kayo doon sa gusto pumatay kay Kristo dahil si Kristo, 5:18 ng 1, sinira ang pangingili ng Sabat. Kayo naman, Sabat lang Sabat. Ano yan? Ayun. So, lumalabas, wala pang kamuwang-muwang talaga si kapatid na Jared. Na pambato ng Roman Catholic Church sa kanilang opisyal na doktrina. Ngayon, sino ang paniniwalaan natin ngayon kung ang pagbabati nga natin ay yung opisyal na statement ng Roman Catholic Church? Yung pambato ba nila na si kapatid na Jared Almosera na bago lamang nilang kaanib na ginawang official debater, o ang kanilang katisismo na ginawa ng kanilang mga Bible scholars, ng kanilang mga theologian? Sino ang masigit nating paniniwalaan sa kanila? Kung papipiliin tayo
sa dalawang ito. Ay siyempre, mga kapatid, mga kaibigan, dito na tayo papanig doon sa kanilang pinagkukunan ng doktrina na gawa ng kanilang mga doktor, nagawa ng kanilang mga theologian, nagawa ng kanilang opisyal. Ano sabi? Nilabag ba ni Kristo? Sinira ba ni Kristo ang araw ng Sabat? Hindi. Yung mga nagsasabi na yon na nilabag ni Kristo ang araw ng Sabat, ang sabi rito, the gospel reports many incidents when Jesus was accused of violating the Sabbath law. Kung mayroong nag-aakusa sa panahon ng bagong tipan na nilalabag ni Kristo ang araw ng Sabat o hindi pinangili ni Kristo ang araw ng Sabat, sa panahon natin ngayong 2025, marami ding nag-aakusa. At isa na rito, ang kawawang bata na ginagamit nila na si Jared Almosera. Hindi natin dito binibira yung katauhan ng kapatid na Jared, kundi yung kanyang doktrina. Naaawa nga tayo kasi bata pa ito si Jared na lang ito ng siguro confused lang ito or meron lang itong hinahanap na na hindi pa niya nakikita. At ngayon gusto kong maipakita sa kanya o sa sino mang makakapanood ng reaction video na ito. Huwag din yung paniwalaan si Ka Jared. Unang-una, mas may authority itong Catechism of the Catholic Church kaysa kay kapatid na Jared Almosera na naging pambato ng Roman Catholic Church na bagong hikayat sa kanila. Mas may authority ito. At yung mga nagpapalakpakan kanina na narinig natin ng mga member ng Catholic Church, magising kayo sa katotohanan. Hindi ko mo mahusay manalita, papalakpakan ninyo. Ang tanong, tama ba yung kanyang sinabi? Ito ba talaga ang doktrina ng Roman Catholic Church? Yung sinabi ni Ka Jared? Ganyan ang pag-aaral ng katotohanan. Tingnan ninyo, kontra pala. Kaya lalabas dyan, Jared Almosera, pambatong debatista ng Roman Catholic Church versus Catechism of the Catholic Church. Yan ngayon lalabas dyan. Hindi kayo mananaig sa lahat ng mga apologies ng Roman Catholic Church. Hindi kayo mananaig dito sa Catechism of the Catholic Church. Katisismo ninyo ito Official ito. Ito yung paniwalaan ninyo. Ulitin ko basa. As we turn our attention to the New Testament, it is important to note. Ulit. It is important to note that we, sabi ng mga authorities, sabi ng authorities ng Roman Catholic Church, note that we never see Jesus violate of the fourth commandment. Maliwanag po yan. At sa 2173, the Gospel reports many incidents when Jesus was accused of violating the Sabbath law, but Jesus, isa pa, but Jesus, never fails to respect the holiness of this day. Yan, I think naging malinaw sa inyo, Ngayon, sabi dito sa katisismo, hindi siya naglubay, hindi siya nag-fails, tapos ngayon ang Roman Catholic Church hindi sinusundan yung yapak ng ating Panginoong Jesucristo sa pangingilin ng araw ng Sabat. Sunday keeper sila Kung ang talagang founder nila ay si Jesus Christ, dapat ang kanilang pangingilin Sabat din.
Di ba dapat ganun yun? Yun ang ipinupunto ng mga kaibigan natin sa 3E Media, ng ating mga kabaro sa 3E Media, sapagkat yun ang totoo. Kung tinatangka ninyong sabihin si Jesus Christ ang inyong pundador, mag-Adventist kayo, mga kapatid kong Katoliko, dyan sa Roman Catholic Church, mag-Adventist kayo. Kung ang talagang gusto ninyong maging founder ay si Jesus Christ ng Iglesia, mag-Seventh-day Adventist kayo. Sapagkat kung nasaan ang founder, yung kanyang katawan nandoon din. Kung ang founder Sabbath keeper, ang kanyang katawan o ang kanyang iglesia Sabbath keeper din. Hindi po pwede na pundador ninyo si Kristo na Sabbath keeper, pagkatapos Sunday keeper naman kayo. Hindi kayo magtatagpo. Hindi kayo magtatagpo ng ating Panginoon. Ano tawag sa ganyan? Self-proclaim lang yan. Na sinasabi ninyo na ang pundador ninyo ay si Jesus Christ. Pero ang totoo, hindi. Self-proclaim lang yan. Dahil kung tunay yan, Sabbath keeper si Kristo, hindi siya pumapalya. Jesus never fails to respect the holiness of this day. Dapat hindi rin kayong pumapalya sa pagrespeto sa kabanalan ng araw Sabat. At dapat kayo Sabbath keeper din, sapagkat ang ulo, ang pundador, Sabbath keeper. Kaya kung titignan ninyo itong Catechism of the Catholic Church, Seventh-day Adventist din ang bagsak ninyo Kaya kung ako lang masusunod kay kapatid na Jared Almusera umalis na siya sa pananampalatayang yan. Nagagamit lang siyang sa kamalian. Nagagamit lang siya doon sa pagpapalaganap ng maling aral. Kita nyo, taliwas sa Catechism of the Catholic Church yung kanyang sinasabi. Bata pa siya maitutuwid pa siya. Maitutuwid pa. May pag-asa pa ang katotohanan na tumubo sa kanyang puso. At sana mapanood niya itong video ito, mga kapatid, para naman magkaroon siya ng idea na yung pinagtatanggol niyang iglesia ay nasa mali. Walang katotohanan. Sa usaping pangingilin ng Sabat at pagrespeto ng ating Panginoon sa banal na araw. Ngayon, kanina, binasa natin ngayon, Catechism of the Catholic Church, yung kulay puti. Ngayon, punta tayo dito sa Catechism for Filipino Catholics. Yan. Catholic Bishop Conference of the Philippines. Nilapit na natin, Ito kasi, yung isa Catechism of the Catholics, pangkalatan ito Yan. Ito naman pang local. Dito sa Pilipinas, Catechism for Filipino Catholics, Catholic Bishop ng Conference of the Philippines. Pag-aari ito ng makaibigan nating Catholic Church. At ito, palagay ko hindi pa ito nabasa ng kapatid na Jared. Kasi kung nabasa niya ito, hindi niya sasabihin at titindigan doon sa dialogue na yon na si Kristo hindi nangili ng Sabat at sinira ni Kristo ang Sabat. Tingnan ninyo puntahan natin itong katisismong ito. Yan. Catechism for Filipino Catholic, Catholic Bishop Conference of the Philippines. Yan sa 220. Ano sabi? Jesus and the Sabbath. Although all four gospel record that Jesus faithfully observed the Sabbath, attending synagogue services. They also report a number of incidents which show Jesus in conflict with the Sabbath law in the legalistic interpretation that held sway in his days. In line with the celebration grounding of the Sabbath rest, Jesus as Lord even of the Sabbath taught the Sabbath is made for man, not man for the Sabbath. Ayun, may mga talatang inilagay, When the legalistic tried to trap, when the legalist
legalists tried to trap Christ into breaking the Sabbath law, Jesus asked, "It is lawful to do a good deed on the Sabbath or an evil one? To preserve life or to destroy it?" Yan. When they refused to answer, Jesus looked around at them with anger, for he was deeply grieved that they had closed their mind against him. This indicates that genuine Sabbath worship of God is not to be separated from human liberation. It is mercy and desire and not sacrifice. Ano sabi rito? Bagamat, although all four gospels, bagamat itinala sa lahat ng 4 na ebanghelyo na tapat na sinunod ni Jesus ang pangingilin ng Sabat, dumalo sa mga pangingilin sa sinagoga. Yan, may mga talata silang ibinigay, no? Matthew chapter 4 verse 23, Mark 1:39, Luke 4:15, and John 18:20. Ano sabi? They also reports, ipinakita rin nila ang ilang mga insidente kung saan ang ating Panginoong Hesus ay nagkaroon ng hidwaan sa batas ng pangingilin ayon sa legalistikong interpretasyon na nangingibabaw nung panahong yaon ng unang siglo na siyang kinakapitan ng maeskriba at pariseo. Ano pa sabi rito? Ayon sa pundasyong, tama ba? Ayon sa pundasyon ng mga paano ba Tagalogin yan? Ayon sa pundasyon ng paglaya ng pangingilin ng Sabat, si Jesus bilang Panginoon kahit na ng araw ng Sabat ay nagturo na ang Sabado ay ginawa para sa tao at hindi ang tao para sa araw ng Sabat o Sabado. Nang tangkain ng mga legalista, yung kausap ng ating Panginoon, na mga eskriba at pariseo, yung mga mahusay sa kautusan ng araw na nangamali sila sa pakunawa, nang tangkain niya ng mga legalista na siluin o itrap ang ating Panginoon Kristo para mapalabas na lumalabag ang ating Panginoon Kristo sa araw ng Sabat, tinanong sila ni Jesus. Di ba? Nasa Biblia, di ba? Mabuti pang gawin ang mabuting gawa sa Sabado. O isang masama. Magligtas niya ng buhay, o pumuksa. Di ba? Yun ang sabi niya eh. Ngayon, ano sabi rito? Nang tumanggi silang sumagot, si Jesus ay tumingin sa kanila. Jesus looked around at them. Tumingin sa kanila nang may galit. Sapagkat siya ay lubos na nalungkot na isinara nila ang kanilang mga isipan, ang kanilang mga pag-unawa laban sa Kanya. Tapos may binigay na talata, Matthew chapter 3 verse 4 to 5. This indicates that genuine Sabbath worship of God, ipinakita nito na ang tunay, yung genuine, yung tunay na pagsamba sa Diyos sa araw ng Sabat ay hindi dapat paghiwalayin mula sa pagpapalaya sa tao. Human liberation. Awa ang ibig ko at hindi hain. Sabi dito sa CCC. Ngayon, ipinapakita ba dito na nilabag ni Kristo ang araw ng Sabat?
o sinira ni Kristo ang araw ng Sabat, katulad ng ipinahihiwatig ng kapatid na Jared Almosera na pambato ng Roman Catholic Church bilang opisyal nilang debatista? Hindi po, mga kapatid. Kumukontra ito sa kaisipan o sa deliberation ng ka-Jared. Ipinapakita dito sa Catechism for Filipino Catholics na hindi sinira ni Kristo o hindi pinawalang bisa o pinawalang halaga ang araw ng Sabat. Yan. Maliwanag po dyan, ha? Hindi totoo na hindi nangilin ang ating Panginoon Hesukristo sa araw ng Sabat. Tandaan ninyo, ito po ay opisyal na aklat ng Roman Catholic Church na marahil ay hindi pa nabasa ng kapatid na Jared. Ngayon, punta pa tayo sa isa pa nilang aklat. Yan. Ang aklat naman na babasahin ko sa inyo ay ito. Yan. Lakihan natin. Yan, no? Ang Katisismo para sa Pilipinong Katoliko. Yan, ha? Yan. Ito po yung aklat na yan, no? Ito'y isang opisyal na aklat ng Romano Katoliko, ng Iglesia Apostolica, yan. Iglesia, ano nga yan? Iglesia Apostolica, nakalimutan ko yung yung kalugtong sa Manuselta, opisyal itong aklat ng Roman Catholic Church. Ano ang sabi sa aklat na ito? Yan. Inilagay ko na po dyan, ano? Yan. Sa 909. Yan. Kinopya ko na lang, tapos ipinost ko dyan, ano? Yan. Sa 909, sabi dyan, ay ito. Si Jesus at ang Sabat. Bagamat nakasulat sa 4 na ebanghelyo, ang pagkamasunuri ni Jesus sa pagtupad ng Sabat, sa pagdalo, sa mga pagsamba sa sinagoga. Teka muna, dyan muna tayo, ha? Sinasabi ba rito na hindi nangilin si Jesus ng Sabat? Sinira, nilabag, etc., etc. ang Sabat? Hindi po. Binibigyang diin ng Katisismo para sa mga Pilipinong Katoliko ang mga katagang si Jesus at ang Sabat. Ano sabi? Bagamat nakasulat sa 4 na ebanghelyo ang pagkamasunurin ni Jesus sa pagtupad ng Sabat, yung pagkamasunurin ni Jesus sa pagtupad ng Sabat, ang ibig sabihin nun, hindi siya manlalabag, hindi rin niya sinira ang araw ng Sabat. In short, nangingili siya ng araw ng Sabat. Kaya sabi nito, si Jesus ay pagkamasunurin sa pagtupad ng Sabat. Ayun ang ibig sabihin niya, ano? Ulitin natin ang basa. Si Jesus at ang Sabat, bagamat nakasulat sa 4 na ebanghelyo, ang pagkamasunurin ni Jesus sa pagtupad ng Sabat, sa pagdalo, sa mga pagsamba sa sinagoga, may nakaulat din silang pangyayari kung saan sa batas ng Sabat na siyang nangingibabaw sa kanyang panahon. May mga talatang ibinigay, ano? Ngayon, sa tagpong ito, malinaw na hindi sinasabi ng kanilang mga katisismo. Ilang katisismo na yon? Ilan na yon? Isa, Catechism of the Catholic Church. Yan, pangalawa, yung English, Catechism for Filipino Catholics. At pangatlo, Katisismo para sa Pilipinong Katoliko. Ay nagsasabi na matuparin ang ating Panginoon sa pangingili ng araw ng Sabat. Punta tayo sa isa pa nilang aklat, no? Na ginawa ni Sok Fernandez. Yan. Dito sa aklat na Armadura Divina.
Si Sok Fernandez ay isang CFD defender o Catholic Faith Defender. At hindi yan basta-basta CFD. Hindi yan ordinaryong Catholic Faith Defender. Ano po? Sapagkat si Sok Fernandez po, mga kaibigan, siya ay isang PayPal awardee. At tumanggap ng award sa Papa sa Roma. Tumanggap po siya, ha? Ulitin ko, PayPal awardee po yan. Pag sinabing PayPal awardee, yan po ay tumanggap ng karangalan o ng award, sa Papa sa Roma. Kaya ito si Sok Fernandez, tinataya itong legendary brothers ng Roman Catholic Church. Mas may authority ito kaysa sa mga apologist ngayon. Ano ang sabi ni Sok Fernandez dito sa aklat na Armadura Divina? Ito sabi, si Kristo wala nagbungkag sa balaod sa Dios. Matthew 5:17-18. Og sumala sa iyang batasan si Jesus misulod sa sinagoga sa adlawang Sabado. Lucas 4:16. Sa ato pa Sabadista si Kristo, bisan si Maria iyang inahan mipahulay sa Sabado. Ano daw ang ating Panginoong Jesucristo? Katoliko Sabadista, ayon sa kanilang aklat na Armadura Divina. Sabadista si Kristo. Sabi rito, hindi siya Romano Katoliko, Sabadista. Ano ibig sabihin ng Sabadista? Nangingili ng araw ng Sabat. Kaya nga Sabadista. Sabat keeper. Siyempre, dahil sa Sabat keeper, ang kanyang katawan o ang kanyang iglesia, Sabadista rin. Sabat keeper din. Diba? Pansinin nyo, yung kanyang inasalaman, linguista ba o Sabat keeper? Sabat keeper din katulad ng ating Panginoon Jesucristo na Sabadista, sabi sa aklat nito, bisan si Maria, iyang inahan, mipahulay sa Sabado. Sabat keeper din si Maria. Si Maria ba miyembro ng kanyang iglesia? Miyembro ba ng kanyang katawan? Yes! Bahagi si Maria ng kanyang iglesia. Si Maria ay miyembro ng kanyang katawan o ng iglesia. At si Maria, Sabadista. Bakit? Si Kristo, Sabadista. Yung Seventh-day Adventist, Sabadista. Bakit? Sapagkat si Kristo ang kanilang pundador. At dahil Sabat keeper si Kristo, kaya kami Sabat keeper. Kapatid na Jared, kapatid na Jared Almosera, hindi pa huli ang panahon. Kung mahal mo si Kristo, na Sabat keeper, sumunod ka sa kanyang yapak. Maging Sabat keeper ka rin. Samahan mo kami dito sa pananampalatayang ito ng Seventh-day Adventist. Ito ang tunay na iglesia na ang nagtatag si Kristo at hindi yan self-proclaim. Pinatutunayan niya ng ng mga aklat ng Roman Catholic Church katulad ni Sok Fernandez. Dahil ang ulo, ang pundador Sabadista, dapat lamang ang kanyang katawan o ang kanyang iglesia Sabadista rin.
Ha? Kaya nga, kapansin-pansin mga kapatid tanging Seventh-day Adventist lang ang tinaguri ang Sabadista. Yung mga mga Church of God, yung Church of God na Sabbath keeper, at saka yung Baptist na Sabbath keeper, hindi sila kailanman tinawag na Sabadista. Hindi sila tinaguri ang Sabadista. Hindi nakaugpong yun sa kanilang pagkakilanlan. Tanging ang tinatawag lamang o kinikilalang Sabadista ang Seventh-day Adventist Church. Biro mo, Sabbath keeper din yan, yung may mga Sabbath keeper din na Church of God. May mga Sabbath keeper din na Baptist, pero hindi sila kinikilalang Sabadista kahit Sabbath keeper sila. Kaya pagtabi-tabihin mo yan, pagtabi-tabihin mo yung Church of God na Sabadist, na Seventh Day na Sabbath keeper, at saka ano pa yan, Church of God na Sabbath keeper, at saka Baptist na Sabbath keeper, itabi mo rin dyan ang Seventh Day Adventist. Pag sinabing sino dyan ang Sabadista, ang turo kaagad niya Seventh-day Adventist. Hindi sila kinikilalang Sabadista. Kahit dito sa atin sa paligid, tanungin ninyo kung anong iglesia ang Sabadista. Ang sasabihin sa inyo, ang Sabadista, yung Seventh-day Adventist Church. Kasi nagre-replika talaga yung ating bunga, yung ating practices sa mata ng mga tao, sa mata ng madla. Kaya kung Sabadista si Kristo, ang kanyang iglesia Sabadista rin, Sabbath keeper din. Yan ang katunayan, isa sa katunayan ng ating Panginoon Kristo, ang siyang ulo, ang siyang nagtatag ng Seventh-day Adventist Church. Kaya nga, ang aming Panginoon, kinikilala naming founder Founder, capital F, founder. At sana, kapatid na Jared, mabuksan pa ang iyong isipan. Sa halip na ikaw ay mamalagi dyan sa maling pananampalataya, hinikayat kita na mapasama dito sa tunay na pananampalataya. Sana wag mong patigasin ang iyong puso, kapatid na Jared. Wag mong pagpatigasin. Hindi pa huli ang lahat. Yan, may panahon pa para tayo makapanumbalik ng totoo sa ating pong Panginoong Diyos. Ngayon, dito sa isa pang aklat, sa nobena sa Glorioso, copyright 2014, San Miguel Arcangel, Con Superior Permiso. Tingnan ninyo, dito sa nobena sa Glorioso, and I think na hindi pa rin ito nabasa ni kapatid na Jared, kaya tuturuan po natin siya at itutuwid, patuloy natin itutuwid. Pansinin ninyo, sa loob nito ang wikay ganito, ingon sa nabatasan, si Jesus siya misulod sa sinagoga sa adlawang ipagpahulay. Si Jesus Sabadista di ay, Lucas 4:16. Inilabang ko ito sa debate nung araw, hindi nila ito natutulan Bakit? Official na magazine nila ito Official ito na pahayag nila. Paano nila tututulan ito? Pag tinutulan nila ito, laban na sila sa kanilang pabunuan. At nagsasarili nilang sila ng turo. Di ba? Ano sabi? Ulit. Ingon sa nabatasan ni Jesus, siya misulod sa sinagoga sa adlawang igpapahulay. Si Jesus Sabadista di ay, Lucas 4:16. Ano pa dugsong? Si Jesus mao
ang atong panig-ingnan. Sundon nato siya. Unang Pedro 2:21. Ano sabi? Ha? Sundon nato siya. Oh. Kaya kung ano ang yapak ni Kristo, doon tayo dapat sumunod. Kung sabadista si Kristo, maging sabadista rin dapat tayo. Kung Sabbath keeper ng Panginoon, maging Sabbath keeper din tayo. Yan ang katunayan na ikay talagang sumusunod sa yapak ng ating Panginoon. Kaya sabi ng nobena sa Glorioso, si Jesus mao ang atong panig-ingnan. Sundon nato siya. Kahit ako Tagalog, naintindihan ko yung Bisaya eh. Oh. Katunog naman, di ba? Sundon nato siya. Sundin natin siya. Oh, di ba? Oh. Ang liwanag eh. Kaya kung gusto talaga mo, kapatid na Jared, maging tunay kang sa Diyos, sundin mo ang ating Panginoong Jesucristo gaya ng paanyaya ng nobena sa Glorioso. At hindi lang si Kristo, ha? Sabi rito, si Birhen Maria mismo, sabadista usab. Oh, may pahulay siya sa Sabado, sumala sa sugo. Di ba? Tulad ni Maria, oh, na sabadista, na Sabbath keeper, oh, na sumunod, oh, sa panuntunan at batas ng ating Panginoong Diyos, dapat tayo rin na tunay na nagsasabing sa Diyos, mga Sabbath keeper din. Ang ganda nga ng pagkakahanay dito kay Birhen Maria. Oh. Si Birhen Maria mismo sabadista usab. Oh, may pahulay siya sa Sabado, sumala sa sugo. Sumala sa sugo. Oh. Di ba? Anong talata yan? Lucas 23, 54 hanggang 56. Sana nabigyang linaw ka dito, kapatid na Jared. Bata ka pa eh. Naaawa ako sa iyo, kapatid. Gusto ko na sa murang edad mo, ang matuntun mong iglesia, yung iglesyang totoo. Kung paanong ating Panginoong Jesucristo nangingilin at nagpapalaga sa araw ng Sabat, dapat ikaw rin. Oh, sayang yung talento mo eh. Magagamit mo yan, kapatid na Jared, oh, sa pangangaral ng tunay na aral dito sa Seventh-day Adventist Church. Huwag kang maging kasangkapan dyan sa paghahayag ng kamalian. Oh. Tingnan mo, nung lumaban ka ng dialogue, walang nagsaway sa'yo na kapwa mo apologist dyan eh. Ano ibig sabihin nun? Bakit hindi ka sinaway? Hindi ka itinuwid? Yun din ang paniniwala nila eh. O, doon sa sinasabi mo, pero taliwas dito sa opisyal ninyong doktrina. O. Napansin mo mga binabasa ko dito mga external evidence, hindi sabadista, aklat ng hindi sabadista, manunulat na hindi sabadista, galing sa born again, yung isa pa niya galing sa Baptist, tapos ito naman galing sa Catholic Church. Di ba? At ang kagandahan nito, yung binabasa nating aklat, hindi comics, hindi nilukot na dyaryo, kundi opisyal na mga aklat ng Roman Catholic Church na nagsasabing ang ating Panginoong Jesucristo talagang sabadista, talagang Sabbath keeper. Kapatid na Jared, dito sa unang bahagi ng aking reaksyon sa iyo, gusto ko maituwid ka sa mali mong paniniwala. Huwag kang mamalagi dyan. Alisin mo na sa isip mo na si Jesus Christ ay hindi nangilin ng Sabat. Baguhin mo na. Itong stand mo na to, parinig ulit natin, ha? Baguhin mo na ito.
paano naging eka? Founder si Kristo dahil si Kristo nangili ng Sabat. No, isa kayo doon sa gusto pumatay kay Kristo dahil si Kristo, 5:18 ng 1, sinira ang pangingili ng Sabat. Kayo naman, Sabat lang Sabat. Ano yan? O yan, kapatid na Jared, baguhin mo na yan, stand mo na yan. Wag mo na ulit ituturo ng ating Panginoon Kristo, hindi nangili ng Sabat. Huwag mo nang ituturo na sinira ni Kristo ang araw ng Sabat. Dahil sabi ng inyong opisyal na mga babasahin, opisyal ninyong babasahin, hindi sinira ni Kristo ang araw ng Sabat, kundi matapat niyang sinunod ang kabanalan ng pangingilin ng araw ng Sabat na ito. Pinahalagahan niya ito ng gusto. Magagawa mo lang yan, kapatid na Jared, kung aalis ka sa pananampalatayang iyan na nakabingwit sa'yo. Umalis ka riyan. Mapapariwara ang iyong buhay pananampalataya. Dito kita hinihimok sa Seventh-day Adventist sapagkat ito ang tunay na samahang sa Diyos, na ang pundador, ang founder, walang iba kundi si Kristo na nangil ng Sabat, at ang kanyang iglesia ay tunay na sumusunod sa ating Panginoon Kristo, nangingilin din ng araw ng Sabat. Tulad ng sinasabi ko, kapatid na Jared, hindi pa huli ang lahat. May pagkakataon pa. Gusto kitang makasama sa pananampalatayang ito. Nangihinayang ako doon sa naituturo mong mali. Gusto ko magamit ka ng may kabuluhan. Gusto ko magamit ka ng ating Panginoong Jesucristo sa tunay na pagpapalaganap ng tiyak na katotohanan. Hindi yung kasinungalingang aral. Ano po? Sana wag mo itong ipagdamdam, kapatid na Jared, wag mong ipagdamdam ito. Sabi ko nga, hindi yung iyong pagkatao ang aking binibigyan ng punarito, kundi yung mali po ninyong aral na gusto kong maituwid, yung gusto kong mailagay sa tama. At may aayos mo lang yan, kapatid na Jared Almasora. Kung muli mong kakausapin ang ating Panginoon Kristo, iluluhod mo ang iyong mga tuhod sa Kanya, at magsumamo ka na dalhin Kanya sa tamang iglesia dito sa Seventh-day Adventist. Ang Diyos naman, mabuti. Yun naman ang pangako niya. Meron siyang ibang tupa, sabi niya, wala pa sa kulungang ito. Pero dadalhin ko sila upang sila'y magkaroon ng isang pastor. Pagabay ka sa ating Panginoon, nandito lang kami, mga kapatid mo sa pananampalataya, naghihintay sa'yo. Kung papaunlakan mo ang katok ng banal na Espiritu at ang katotohanan ng ipinantutuwid ko po sa inyo, kapatid na Jared. Hindi mo ako kalaban. Ako ay isang nakatatanda mong kapatid na gusto kang mailagay sa maayos na kalagayang espiritual. Gusto kitang makasama doon sa langit na bayan na walang katapusan. Kaya sana, kapatid na Jared, dito sa unang bahagi ng ating ginawang pag-aaral ay mahimok ko po kayo. Kung nasaktan ko man ang iyong damdamin, kapatid na Jared, ipagpaumanhin mo na. Pero isa lang ang aking naisin: maituwid ka at madala sa tunay na landas na ang dulo ay buhay na walang hanggan. So yan muna, kapatid na Jared, pansamantala ay diyan ko na muna tatapusin itong pag-aaral natin ng unang bahagi.
No? At mamaya or mamayang gabi or bukas kung kailan tayo may pagkakataon ulit, isusunod ko naman ang ikalawang bahagi ng ating reaksyon pang 2025. No? Karagdagang pagtutuwid, kapatid na Jared, doon sa mga malimong na ipahayag. Ano? So dyan muna mga kapatid, mga kaibigan, ng ating unang bahagi. Ano po? Yan. Actually, may ikalawang bahagi pa yan eh. Ito ho mga kapatid, ipapakita ko muna sa inyo ha. Yan. Yan yung ating ikalawang bahagi. No? Kita ba sa screen? Yan ang ikalawa nating bahagi. At ito ay maganda rin itong paksa dito sa ikalawang bahagi. Naka-ready na ito, pero para hindi muna nakapokus lang muna doon sa unang bahagi ng ating pagtutod, para hindi muna magulo sa isipan ng kapatid na Jared pag pinanood niya, no, ay dyan muna natin tatapusin. Okay? So nawa ay kayo man ay nabigyan din ng katatagan, at lalong napagtibay ang ating pananampalataya, nating mga Seventh-day Adventist. At doon sa mga kaibayo natin na wala pa sa tunay na pananampalatayang ito, maaring membro kayo ng iba't ibang pananampalataya na naglipana ngayon. Ay matuto po kayo sa mga aral na ipinapahayag po ng Seventh-day Adventist sa lahat ng aming mga programa sa Himpapawid. Sa mga kaibigan naming mga Katoliko, hangad ko po na patuloy na buksan ang banal na Espiritu ang inyong pong mga isipan, buksan muli ang inyong puso sa pagtanggap ng bagong katotohanan. Yan. Hindi masamang umalis sa pananampalataya kung ang sinasamang pananampalataya ay mali. At hindi masama at kasalanan na pumasok o umanib sa isang iglesia nang ipinangangaral ay totoo at ang puno ay si Kristo. Sa Seventh-day Adventist, mga kapatid. Tayo po ay manalangin. Dakila at mahabagin po naming Ama, sa hapon pong ito, patuloy kaming nagpapasalamat sapagkat ang inyong patnubay ay patuloy naming nararanasan. Patuloy naming niluluwalhati ang inyo pong pangalan at itinataas ang inyo pong karangalan. Nawa po sa aming ginawang munting pagninilay, kayo po ang naparangalan. Hangad namin Ama na sa pagsasang-usapang nangyari ay may mga kaluluwan na madala sa inyong banal na paanan. At ang mga kapatid sa pananampalataya ay patuloy na maging matibay at wala isa man sa aming mawaglit kapag nahayag na po sa ikalawang pagbabalik ang inyong kaisa-isang anak, ay makasama kaming lahat, walang maiiwan na kaanib ng inyong tunay na iglesia. At kayo po ay makasama namin Ama dyan sa langit na bayan. Gayon din po aming dalangin ang mga kapatid namin na nasa kasagsagan ng pagdaramdam, kapigatian, pagsubok, kalungkutan. Ama, iingatan niyo po sila at kayo po ang kanilang patuloy na magiging kaaliwan. Kayo rin ang kanilang magiging kalakasan at kublihan. Dalangin din namin mga kapatid namin na nasa karamdaman ngayon. Nasa banig ng karamdaman, ang iba Ama ay nagsasaper ng kanilang mga pagsubok sa buhay. Tulad ng kapatid na Johnson Amican, sa kanya pong kasalukuyang nararamdaman sa kanyang mata. Tutulungan niyo po Amang Banal ang kamanggagawa namin ito na patuloy na ibalik sa kanya ang kagalingan at patuloy na magamit pa siya sa inyo pong ikaluluwalhati sa inyo pong gawain. Tulungan po ninyo Amang Banal ang kapatid namin ito sa kanya pong pinansyal na pangangailangan. Ganon din ang mga kapatid namin na pansamantalang ng ibang bakod. Hangad namin Ama na muli namin silang makapiling sa pananampalatayang ito. Patuloy na paghipo at pagkatok ng banal na Espiritu ang igawad sa kanilang mga puso.
baka sakaling muli nilang buksan ang kanilang mga damdamin at magbalik sa inyong tunay na iglesia. Ganon din ang aming mga binabible study. Patuloy niyo po silang pakaingatan. Ibuhos ang katalinuhang nagmumula sa inyo. Buksan ang kanilang mga mata at maging kaanib ng inyong tunay na iglesia. Dalangin din namin ang aming pong kapatid na Jared sa kanya pong kasalukuyan. Hangad namin na makasama namin sa tunay na iglesia at kayo po ang patuloy niyang maging sandigan. Ganon din po ang nagaganap na iba't ibang pangangaral ng inyong bayan sa iba't iba naming mga lugar. Patuloy niyo pong papatnubayan at ang inyong Santong Espiritu ang patuloy na mangungusap sa puso ng bawat nakikinig sa mga pang-Bible studying pangangaral, pangmadlang pangangaral, katulad ng mga krusada. Ganon din ang mga programang katulad nito sa online. Bubuksan niyo po ang kanilang diwa ng pangunawa upang ang katotohanan ay kanilang matanggap. Ama, sa aming pong pansamantalang pag-ihiwa-hiwalay ngayon, patuloy naming isinusumiti ang aming mga sarili sa inyo. Pagpalain po kami, ingatan sa buong maghapon ito at patuloy na bantayan sa darating na magdamag at gigisingin sa takdang kinamwagahan. Kasama po ng aming mga mahal sa buhay. Binabalik namin, Ama, ang aming papuri at pagluwalhati sa inyo sa Espiritu at katotohanan sa pamamagitan po ng dakilang pangalan ng inyong pong kaisa-isang anak sa pagitan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Alright, mga kapatid, hasta la vista, viva Adventista del Séptimo Día. Chokbok Hamnida. Mispa po sa inyong lahat, mga kapatid. Fernando Baiza Camacho Jr., a name we hold dear, serving God faithfully year after year, a beacon of hope shining ever so bright, guiding us forward with all of His might. We stand by His side, a united stand, fighting for truth across the land. With God as our strength, our spirits will soar. Truth and justice prevail forevermore. We stand by His side, a united stand, fighting for truth across the land. With God as our strength, our spirits will soar. Truth and justice prevail forevermore. We stand by His side, a united stand, fighting for truth across the land. With God as our strength, our spirits will soar. Truth and justice prevail forevermore. We stand by His side, a united stand, fighting for truth across the land. With God as our strength, our spirits will soar. Truth and justice prevail forevermore.